Halo. Magandang gabi na naman sa ating lahat. Kumusta? Medyo matagal tayong hindi hindi nag-video kasi medyo masama yung boses natin. Pero di bale. God is good all the time. So ito, nakakapag-video ulit tayo. At meron na namang another testimony, or ngayon meron tayong Bible verse na pagninilay-nilayan. Ayun. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong Bible verse noon pa. Matatagpuan ito sa Exodus 14:14. Ayan. Ano ba yung nakasulat doon? Ayan, babasahin natin. Nasaan na ba yun? Exodus 14:14. Sabi niya dito, "The Lord will fight for you, and you have only to be silent." Oh, sabi niya, ang liwaliwanag. Oh, "The Lord will fight for you, and you only have to be silent." So, maliwanag yan, mga kapatid. Exodus 14:14. Sa mga katulad ko na nakaranas ng yung discrimination or pang-aapi, basta yung mga yun, yung parang na-deprive ka sa rights mo. Ayan. Ito yung magandang panghawakan natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. Basta nasa side niya tayo, ganun. So, kapag palagi tayong humihingi ng tulong sa kanya, may tiwala tayo na siya yung gagawa ng paraan para sa mga problema natin. Walang imposible po. Kasi ang liwaliwanag sa mga salita niya, hindi lang Exodus 14:14 siya nag-promise na talagang ipaglalaban niya yung mga naaapi. Ayun. Pero ibang usapan naman, mga kapatid, kung inaapi ka dahil sa masama naman talaga ang ugali. Kung masama naman talaga ang ugali natin, abay, asahan natin na merong mas malakas kaysa sa atin na sila naman yung mang-aapi sa atin. Pero ang ibig sabihin dito, itong Exodus 14:14 ay kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka naman nakakaperwisyo sa kapwa. Pero yun nga, dahil sa estado natin sa buhay, halimbawa, lalong-lalo na mga katulad ko na mahirap lang, alam natin lahat, nakaka-relate tayong lahat, iba ang trato ng lipunan sa ating mga mahihirap. Diba? Aminin natin yan. Kapag tayo, syempre alam nila na pobre lang tayo. Hindi kapag dumating tayo sa punto na meron dapat pagdesisyonan na kung sino ang tama at mali, kahit pa ikaw ang tama, ikaw ang magiging mali. Hindi ka nila kakampihan dahil nga sa estado mo na mahirap lang. Nasasabi ko to, mga kapatid, dahil naranasan ko mismo. Yan ang isa sa mga karanasan ko na hindi ko makakalimutan. At alam ko, nababanggit ko noon pa sa mga videos ko na kung hindi lang ako maaga na nakarinig-rinig din ng salita ng Diyos, hindi ko lang alam kung nasaan ako ngayon. Diyos ko po. Kasi ang pinanghahawakan ko lang talaga noon ay yung mga narinig ko, yung mga napag-aralan ko na salita, ang mga promises ni Lord na basta importante, gawin mo lang yung tama. Basta importante, huwag kang gagawa ng mali. Ganun. Magkamali ka man, abay, huwag mong uulitin. Yun yung pagiging righteous, ganun. Kasi walang perpekto dito sa mundo, walang perpekto dito sa ibabaw ng lupa. Magkakamali at magkakamali tayo. Pero iba kasi yung pagkakamali sa alam mo yung, ang ibig kong sabihin ay kapag paulit-ulit mong ginagawa, hindi na yun pagkakamali. Desisyon na yun.
So ang pagkakamali dito na tinutukoy ni Lord, syempre kung nalaman mo na mali, hindi mo na gagawin. Yun yung ibig kong sabihin. Sa puntong yon, kapag ikaw pa rin ay inaapi dahil sa hindi mo alam na dahilan, si Lord na ang bahala sa'yo. Dahil nga sabi niya, I will fight for you. O diba? So, napakaganda ng topic natin ngayon. So, sana may naibigay na naman akong kahit konti na inspirasyon sa inyo. At kung meron man, please give me a thumbs up. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, sana paki-subscribe naman po yung channel natin. Maraming salamat and magandang hapon o magandang gabi. Bye-bye!